Ang kalayaan, ang katarungan, ang mga pangarap na ito ay nagsimula pa nung ako'y bata. Nang makita ko ang paghihirap ng mga tao sa aming paligid. Naalala ko pa ang amoy ng umaga sa kalamba, ang hamog sa dahon ng mangga, ang boses ni Nang nagtuturo sa akin ng abakada. Sige anak, basahin mo ang alpabetong Tagalog. A, ba, pa, da. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga, walang duda. Anak, alam mo ba ang pabulang tungkol sa gamo-gamo? Hindi ko, ina. Kung gayon ay ikukwento ko sa'yo, mahal kong anak. Minsan daw, mayroong isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalaala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa din siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy, kaya sinuway niya ang payong ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad palibot sa apoy, palapit ng palapit sa apoy. Hanggang sa magliyab ang pakal niya at tuluyan siyang mamatay. Pepe, naintindihan ka ba ako? Opo, ina. Na ang ibig sabihin ng kwentong gamo-gamo na huwag lumapit sa apoy para hindi magulis ang buhay. Ganyan po ba, ina? Oo, Pepe. Naintindihan mo ba ako? Opo, ina. Jose. Si Antonio, Kamusta ka naman? ito mabuti na po. Oh, inumin mo muna ito. Oh, Leonor. Ikaw muna ang bahala sa pinsan mo. Sige po, Inay. Ano? Kumusta ka na? Ito, mabuti naman. Habang malapit ka, mas lalo mo mabuti ang aking kiramdam. Ilang linggo pa nga lamang, may bulaklak ka na sa dila. Baka naman marami ka nang nakilalang babae. Ako maraming babae, baka ikaw maraming nang nakikilala lalaki. Sino naman na makikilala ko? Hindi na nga ako masyadong lumalabas ng dormitoryo. Halika nga rito. Ano ka ba? Baka may makakita. Sino makakita? Magpinsang nangiibigan naman tayo. Kailan mo nga ako? Ano? May naisulat ka bang bagay nila? Paturo naman ako. Ikaw ang liwanag at kapoy, ang aking tubig at pagdaig. Ngiti may kisla ng mga bituin. Titig may gabi na mangingin. Sino nga ba ako sa pahinang ito? Manunulat, saksi, o kasangkot? Kung ang tinta ng aking panulat ay maging dugo at ang pahinay maging saksi, kung kailangan kong maging katang-isi para maiparating ang katotohanan, ako'y hindi na si Rizal lamang. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Es irritante. Halatang iba ang pamahala dito kumpara sa pamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga angel ang nakatira. No soportos a los angels. 20 años ako ang silbi at ang tiis sa pagdating ng kain at saging. Sa bayan ng San Diego bilang pura paroko. Ngunit nang ako'y malis, iilang matatanda, hermanos, terceros, lamang ang nakatit sa akin. Malagang disinos! Magdandahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, reverensya.
Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal na hindi tinuturi ni Tiago ang sarili niya bilang king. Malayo siya sa ganoong mga espirituso. Un momento, Padre. Ang sabi niyo ay 20 anyos kayo sa Santiago. Bakit pa kayo umalis? Porque dito sa bayan na ito, ipinagtatanggol ng gobyerno ang mga herejes laban sa mga ministro ng Diyos. Anong ibig mong sabihin, senyor? Tegaluki, quiero decir. Magsitigil kayo. Ang gobernador ay ginagawa ng hari. Anong hari? Wala kaming kinikilalang hari. Hindi ang tunay lang. Tingnan nga ang mga itsura ng mga NGO na yan. Oh, Padre Damaso. Buenas noches. Buenas noches. Kumusta, Teniente Ba? Mabuti. Ay, hindi niyo ako naligot kay Henry. Hindi kailanman. Maswerte pa rin ako dahil nayakan tayo ng magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay, hindi na akong makakita pa ng isang babaeng katulad. Napakatalis ng iyong bilang, usos mo. Siguro dahil may pinabintang ng maraming kumabalikan sa bansa. Isa ng magandang obra ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng ilok? Sinungaling. Hindi ako makapaniwala ng sinasara mo ang iyong mata sa banda ng dilag ng bansang Europa. Ang kagandahan ay nasa balasan ng tao. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong hiling. Bukas ay Todos Los Santos, kaya kailangan kong puntahan ng isang tao doon para tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra, na wala kapaglagpay ka ng isas at nakibasay. Paglubayan ka nawa ng may kapal. Sa ibang lugar na tayo maghukay, naging bagay pa yan eh. Masyado ka namang maselan. Kung ikaw kaya gumawa ng ginawa ko. Ha? Ano ba kasing ginawa mo? Bakit nakatingin ko yung bangkay? Sino nagutos sa'yo? Sino pa? Hindi yung kurang malaki. Ano pa na ginawa mo? Inutusan niya ako na ilibing sa libingan ng mga insect. Hindi ko ginawa kasi ang lakas ng ulan. Kaya ayun, nagalit. Alam mo ba saan ang puntod ng aking ama? At nilagyan ng malaking cross. Ay pang hindi ko. Bala ko ba, alam niyo ang puntod ng aking ama. Alam ko naman ho talaga iyon. Sumirito, sandali lamang ko. Walang galang na ho. Alam mo ba ninyo kung nasaan na ang malaking krus sa puntod na iyon? Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog ng kurang malaki. At anong ginawa mo sa bangkay? Inutusan kami ng kurang malaki na ilibing sa libingan ng mga incheck. At sinunod mo naman ang ginawa niya. Huwag kang masyadong magalit, senyor. Masyadong napakabigat ng bangkay, kaya itinapon na lang namin sa ilog. Itinapon? Isang kaplastangan ang iyong ginawa. Isang kahabag-habag na lipin. Ikaw bang gumawa ng kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Hinata, hindi kita naiintindihan. Wala ako pinahukay na bangkay dito. Kung hindi ikaw, sino? Nagkakamali ka. Hindi ako ang napahukay na bangkay ng ama. Ang pinutang ka na pare ay si Padre Damaso. Hindi! Hindi ako makapaniwala.
Napatawad po, Reverenza, para sa aking Senyor Ibarra. Hindi niya po alam ang kanyang nagagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko niya. Ngunit para sa akin ay napakasakit ng tinapik niya ang kanyang ama. Naway gabayan siya ng may kapal. Lahat mo na mabuti ang tali, Crispin. Magpahinga naman tayo kagaw, kaya na pa tayo napapatulog ng kumpana. Hindi pa pwede. Papagalitan tayo na sa Kristan Mayor. Ilan ba susunod mo ngayon yan? 2 realis lamang, Crispin. Bayaran mo na kayo yung sinabi nila na nilakakunig. Sige na, para hindi na sila magbugo. Nakauwi na ako. Naku, Crispin. 2 multa ng inabot ko sa Sakristan Mayor. At ang sinabi nilang ninakaw mo ay 2 unsa ng ginto. 32 realis iyon. Kumbagay, 32 kamay. Hindi sasapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura, lalo ng sa Kristan Mayor. Kaka, sabihin mo na si Inang, ayaw na natin mo sa Kristan. Mga pasumay na bata, kahit kailan kayo, wala kayong magawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magbabayad ka ng 2 reales dahil hindi sa magandang tunog ng kampana. At hindi ka rin uuwi ng alas 8, kundi alas 10 na ng gabi. Ulit-ulit ako ng gwardiya. At sasagot ka pa, ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo inilabas ang 2 oras ang gintong ninakaw mo. Kahit kailan kayo, wala kayong galang, pati simbahan, pinagdudukutan nyo. Hindi ko naman kung ninakaw eh. Wala ko kung ninakaw mo kahit ano. At sasagot ka pa, huwag mo akong pigilan, yan ang sayo. Dito! Ano nangyari sa iyo, Basilio? Naiwan po si Crispin sa kumbento. Naiwan? At sabay buhay? Salamat at buhay siya. At bakit kaduguan? Halika, magpahinga ka muna. Ako po'y tumakas sa kumbento. Tumakas po ako sa kumbento. Takot na po ako, Nay. Bakit daw hindi makakauwi si Crispin? Naiwan po si Crispin sa kumbento. Hindi po siya pwedeng umuwi dahil napagbintangan po siyang nagnakaw. Hindi po yung totoo, Nay. Ang sakrisan ho ang nagnakaw. Ano? Inakusahan ang mabait kong si Crispin? Dahil basta tayo ay maralita, kailangan nating magdusa. Pumarito po ba ang itay? Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya ako ginawa ng masama. Ang sabi pa nga niya, kung magpapakabuti ako'y makikisama ulit siya sa atin. Mabuti pa nga huwag siyang makisama sa atin eh. Basilio, huwag mong sabihin iyan. Hindi ba mas mabuti kung tayong 3 na lamang? Ikaw, ako, si Crispin. Natutulog na po ako, Nay. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Magandang araw po! Sino sila? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. May mga dala po kong gulay para sa kura. O sige, ilagay mo lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Akin ang alak. Maaari po bang makausap ang kura? Hindi maaari, may sakit ang kura. Kung gayon ho, kahit makausap ko na lamang ang ating anak na si Crispin, huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ho, nasa bahay, ngunit si Crispin na iwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga. Ngunit, tumakas naman pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga hinahanap niya siya ng mga gwardiya sa kanila eh. Alam mo, napakabuti mong asawa
Ngunit masasama naman ang mga anak mo. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang Cora. Hala, doon ka humagulgol sa lansangan. Sulong! O Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang aking anak. Hoy! Gusto mo pang tumakas, ha? Ikaw ba ang ina ng batang magnanakaw? Magnanakaw. Magsabi ka ng totoo! Magsabi ka ng totoo! Kung hindi, bitayin kita sa punong yun! Wala ho. Bigyan mo ang perang ninakaw ninyong anak! Hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Sanay po kami magtiis sa gutom. Kaming mahirap ay hindi magnanakaw lahat. Gayon man, sumama ka na lang sa amin! Maawa kayo sa akin. Sumama ka na lang sa amin! Paano maibigay sa inyo? Ngunit ko ninyo isa. Sumama ka sa amin! Ito po. Sasama ka! Wag po, maawa kayo sa akin. Basilio, mga anak ko. Nasana kayo. Crispin! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasana kayo! Crispin! 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 Basilio! Crispin! Crispin! Basilio! Damit ito ni Basilio. May dugo. Mapula. Damit ni Basilio. May dugo. Damit ni Basilio may dugo. Yung mahiwagang bar. Eto, mapalad kaya ako sa pakay. Ibala! 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 Kasinungalingan! Ayoko na, hindi naman totoo yan. Bakit? Ano bang tinanong mo? Tinanong ko kung kailan ako magkakaisip, ang sagot ba naman ay? Kung kailan magkakabalahibo ang palaka. O ayan pala si Ibarra halika nga at ikaw ang magtanong rito. Ano ba yan? Oh, heto, Fortuna. Heto, mapalad kaya ako sa pakay? Oh, heto, ihagis mo. Ano yung binabasa nyo? Wala ho, ilaro lang ho yan. La Rueda de la Fortuna. Hindi nyo ba nalalaman na kasalanan ang maniniwala nito? Lalo hong malaking kasalanan ang iyong ginawa, Padre. Ano kamo? Kasalanan pong magpasya sa isang kalooban ng isang tao. Isa pa itong kasalanan na labag sa kalooban ng Diyos. Inclemente. Tama na ho yan, Padre. Pumarito tayo para magsaya, hindi magkasala. Yun ang gabi, mapit na. Tigil na! Huwag ka nang kumanta. Nakahahapi sa akin ang tulang iyan. Ngayon,
Sumayaw ka! Tayo! Tumayo ka! Tayo! Sige, sumayaw ka! Sayaw! Baila! O sige, tignan mo ako. Ganito, oh. Taratatat, taratatat, taratatat. Sayaw! Baila, India! Sayaw! Sayaw! Baila! Baila! Sayaw! Condenada salvaje! Ang papangit ng mga bahay at talagang iisang Indio lamang ang maaring tumira. At abang, mawala pang galang, hindi man lamang bibipugay sa mga tulad nating maharlika. Hindi katakatakang puro pangungutya ang maririnig mo sa mga pride tungkol sa kanila. Pweh! Ano ang tinitingin mo dyan, Donya? Oh, anong meron ngayon, Donya? Naiingit ka ba? Anong kinaiinggitan ko? Yung kulubot mong buhok? Hayaan mong turuan ko itong walang hiyang to. Huwag kang humarang kung ayaw mong nilapot ang misis mo. Baka hindi mo kilala kung sino ang kausap ko. Ah! Kilala ko na kayo, Senyora Pupot. Baka akala mo iprodusyano akong kabisa ng mga sundalo sa bahay ka sa Manila at hindi ba sabagkanak ka? Aba! Ito na ng tema, Senyora Pupot. Hindi nga nakapasok ang mga alteres, kundi ang mga pilapid na tulad ng iyong asawa. Isa kang baboy! Kang baboy! Halyo niya ng isang batalyon! Teka lang ha, antayin mo ako dyan. Papunta na ako dyan. Suso! Ako nga. Nagpunta ako rito para magpaalam. Palayain na kita. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa'yo. Ngunit natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpapasafir sapagkat may ibubunyag ang aking lihim. Matutuklasan ang naging kataksinan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Ibinigay yun sa akin ng taong nakakabatid ng aking lihim. Kapalit ng sulat mo ay ang sulat niya. Totoong pinagtaksilan kita, ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina, napilitan akong ipagpalit ang sulat mo nang hindi malaman kung saan nila iyong gagamitin. Wala akong magagawa, kundi ang magtiis upang patuloy na maitago ang tunay kong pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. Ngayon, magagawa mo pa kaya akong ipakita? Maria, isa kang anghel. Naligaya ako, pinaniniwalaan mo ako. Ikakasal ka na. Oo, iyon ang gustong mangyari na kinikilala ko ng ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya tukulin. Kaya't bilang ganti, kailangang sundin ko iyon. Hindi ko malilimutan ang naging natin. Anong ibig sabihin? Madilim ang hinaharap, ngunit nais kong malaman mo. Minsan lamang akong umibig at hindi yun maaangkin ninuman. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap, ngunit nais kong malaman mo na minsan lamang akong umibig at hindi yun maaangkin ninuman. Anong mangyayari sa'yo? Tumakas lang ako, Maria. Hindi magtagal. Malalaman din nila ito. Paalam, Crisostomo. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay.
Natakot ka, no? Hindi mo sa haling patating. Hindi ako pansisihan ang iyong kasal. May sakit ka naman, anak ko. Ba't ka mamutla? Wala ka bang tiwala sa inama mo? Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan mo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal. Noong nabubuhay pa si Farah, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit ba ako magbubuhay at magtiis? Hindi hamak nakahigit si Naris Guy. Maaari akong magpakasal kanino man noong nabubuhay pa si Crisostom. Anak ko, patawad. Hindi ka sinadya kalaputan mo nito. Ibig ko lang mabigyan ng mabuting kasal at hikiyahan dahil ito'y mahal kita. Mahal mo pa pala ako. Huwag mo hayaan ako'y maging malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre. Hindi mo lamang alam, anak ko, ang buhay ng misteryosong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Ang kumbento o ang maging madre? Inang! Inang, ako po ito, Inang! Inang! Silya po ito, Inang! 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 Umito po kayo, Inang! Ako po ito! Basilya po ito, Inang! Inang! Maligayang Pasko, Basilio. Ikaw si Basilio, hindi ba? Kilala ko yung ina. Ayoko sunugin ang aking ina. Ayoko. Huwag kang mag-alala, Basilio. Ililibing natin siya. Tulungan mo ko. Alang-alang sa iyong yumaong ina. Kailangan walang makaalam sa nangyari. Kayo ho, saan ho kayo pupunta? Ako'y alis, Basilio. Ngunit ako'y babalik para maghiganti. Ilyas de. Kung hindi ikaw, sino? Nagkakamali ka. Patay na padre. Masakit.
Isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. Ngunit, Gan! Ako na igatas. Cute nga ba?